Bumaba man ng ilang puntos ang trust at performance ratings ni Pangulong Rodrigo Duterte sa survey ng Pulse Asia, naniniwala ang palasyo na marami pa rin ang sumusuporta sa mga hangarin ng Pangulo. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, 78% ang nagsabing approve sila sa performance ng Pangulo. Mas mababa kumpara sa 83% noong Disyembre. Mula naman sa 5%, umakyat sa 7% ang nagsabing hindi sila approve. Bahagyang tumaas din ang undecided na nasa 15% mula 13%. Sa trust rating, 76% ang nagsabing nagtitiwala sila sa Pangulo. Mas mababa ng 7 points sa nakuha niya noong Disyembre. Habang umakyat sa 5% ang nagsabing hindi sila nagtitiwala sa Pangulo mula sa naitalang 4%. 18% ang undecided, mas mataas kumpara sa 13% noong Disyembre. Kung socio-economic class ang titingnan, pinakamataas ang approval at trust ratings ng Pangulo sa Class ABC. Kung ikukumpara sa Class ABC, mas marami ang undecided sa Class D at E. Yung pagbaba ng 7 puntos, sigurado kami na may lumipat na nga, may nag-iba ang tiwala. Hindi naman sila lumipat sa maliit o walang tiwala. Nag-indecision sila. Ang isang malaking nakakapagpataas kay Presidente Duterte ay Mindanao. Ilan sa mga issue noong isagawa ang survey noong March 15 hanggang 20, ang pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo, ang pagbaligtad ng testimonya ni dating SPO3 Arturo Las Cañas kaugnay sa umunoy Davao Death Squad, ang pagsuspinde sa Oplan Tokhang at ang pagsisiwalat ni Vice President Leni Robredo kaugnay sa umunoy Palit-Ulo Scheme. Mula noong July 2016 hanggang nitong Marso, pababa ng pababa ang trust rating ng Pangulo, gayon din ang kanyang performance rating. Ikinukumpara ng Pulse Asia ang ratings na ito ni Duterte sa ratings noon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Statistically tied daw ang dalawa. Bagamat sinasabi natin na comparable, pareho lang ang ratings nila ni Presidente Aquino, medyo na kakaiba na ganito na ang mga nakapaligid na issue sa nakaupang presidente, mataas pa din yung kanyang ratings. Pero ang ratings ngayon, posibleng magbago. Hindi rin daw ganoon kalaki ang impact ng social media sa ratings. Nagulat ang isang political analyst na nananatiling mataas ang ratings ng Pangulo sa kabila ng maraming negatibong issue. Gayunman, the President says there's serious destabilization efforts, and so I think people will think twice now kung meron silang attempts, initiatives towards that, because the President is still wildly popular. At para raw mapanatiling mataas ang ratings, government performance is crucial. Tama na ang gawa, tuloy-tuloy na dapat ang gawa. ang Malacanang, ikinatuwa ang resulta ng survey kahit bahagyang bumaba ang puntos ng Pangulo. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, patunay raw ito ng pagyakap ng publiko sa hangarin ng Pangulo na ikauunlad ng lahat, kahit pa maraming kritiko at isyong lumutang sa panahon na isinagawa ang survey. Marami pa rin daw ang approve kay Pangulong Duterte. Patunay raw na hindi umubra ang mga pag-atake ng mga tulad ni Senador Antonio Trillanes IV na umano'y walang basehan at malisyoso. Tina Panganiban Perez, GMA News.